Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Angelo na nakatira sa isang lugar kung saan ang mga tao ay walang pananampalataya sa Panginoon. Nang lumitaw sa katawan ni Angelo ang mga banal na sugat ni Jesus, ay nalaman niya na may kakayahan siyang magpagaling ng mga may sakit. Ginamit niya ang kakayahang yun, hindi lamang sa panggagamot, kundi sa paghimok sa mga tao sa kanilang lugar na manumbalik ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ngunit paano kung ang kakayahang yun ni Angelo ang magdadala sa kanya sa isang sitwasyon na maaari niyang ikapahamak? Makakaligtas kaya siya sa isang nilalang na may masamang interes sa kakayahang ipinagkaloob sa kanya ng langit? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Humahangos na tumatakbo ang batang si Angelo pauwi sa kanilang kubo ng gabi na yon. Pagpasok niya ay naabutan niya ang kanyang lola Pasing na nakaluhod sa harapan ng kanilang altar. May hawak na rosaryo ang matandang babae at taimtim na nananalangin. Nababahalang lumapit si Angelo kay Lola Pasing at hinawakan ang mga kamay nito. Bumukas ang mata ng matanda at may pagtatakang napatingin kay Angelo. Ano ka ba naman, Angelo? Nakita mong nasa gitna ako ng aking pagrorosaryo, bigla mo akong ginagambala. Hindi ba ang bilin ko sa iyo ay huwag mo kong iniistorbo kapag ako'y nagdarasal? Patawarin niyo po ako, Lola Pasing. Hindi ko po nakakalimutan ang bilin niyo po sa akin na yan. Pero, hindi ko na po kayang patagalin pa ang dapat kong sabihin sa inyo. Napaka-importante po nito, Lola. Dali nga lamang. Abay, bakit parang aligaga ka? Mukhang hindi magandang sasabihin mo. Yun nga po, Lola Pasing. Hindi po talaga maganda. Nakita ko po na nagpupulong sina Kapitan Lando at ang iba pang mga tao dito, dun po sa may liwasan. Narinig ko po na balak na nilang gibain ang ating simbahan bukas ng umaga. Ano ka mo? Gigibain nila ang simbahan? Totoo ba yung sinasabi mo, Apo? Lola, alam niyo po, kailanman po hindi ako nagsinungaling sa inyo. Totoo po ang sinasabi ko. Nagkasundo na po sila. Nagibain po ang simbahan. Yun ang ngalan po natitirang simbolo ng pananalig natin sa Diyos dito sa Sitio Pag-asa. Tapos ay mawawala pa po dahil gigibain nila. Aba, hindi talaga ako papayag, Apo. Dapat ay hiningi rin na Kapitan Lando ang opinyon natin tungkol sa bagay na yan. Dahil nakatira din tayo rito sa Sitio Pag-asa. Tumayo si Lola Pasing mula sa pagkakaluhod. Dire-diretso itong naglakad palabas ng kanilang bahay. Naguguluhang sinundan ni Angelo ang lola niya at sinabayan ito sa mabilis nitong paglalakad. Lola! Lola, sandali lang po! Saan po ba kayo pupunta? Lola! Saan pa ba? Hindi kay Kapitan Lando. Abay, kailangan ko siyang kausapin. Pipigilan ko pag di ba nila sa simbahan. Hindi nila maaaring gawin yon. Teka, Lola! Sasama po ako sa inyo! Patuloy na naglakad ang maglola sa gitna ng kadiliman ng gabi. Palakas ng palakas ang kaba sa dibdib ni Angelo dahil wala siyang ideya kung ano ang mangyayari kapag kinausap nila si Kapitan Lando tungkol sa plano ng mga ito na gibain ang kanilang simbahan. Sa Sitio Pag-asa, ipinanganak si Angelo. Noon
ay halos lahat ng taong naninirahan doon ay madasalin at malakas ang pananampalataya sa Panginoon. 5 taon si Angelo nang isang kakaibang sakit ang kumalat sa Sitio Pag-asa. Isang sakit kung saan tinutubuan ng napakaraming sugat ang tinamaan ng sakit na yon. Bukod doon ay bumabagsak din ng katawan ng mga nagkaroon ng kakaibang sakit at marami ang mga nangamatay. Sa kasamaang palad, isa sa mga tinamaan ng sakit na yon ay ang nanay at tatay ni Angelo. Ang sakit na yon ang dahilan ng kamatayan ng kanyang mga magulang. Nawala naman ang sakit na yon, pero unti-unti ring nawala ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Sa kasagsagan kasi ng paglaganap ng sakit, ay halos walang tigil ang pagdarasal ng mga tao sa Panginoon. Halos lahat ay palaging nasa simbahan, pero tila hindi dininig ng Panginoon ang panalangin ng lahat. Ngunit sa kabila ng maraming taon na nawalan ng pananampalataya sa Diyos, ay nanatili ang matatag na pananalig ni na Angelo at Lola Pasing. Si Lola Pasing ang nagturo kay Angelo na kahit na anong problema o pagsubok man ang dumating sa buhay nila, ay wag na wag silang bibitiw at wag na wag mawawala ang pananampalataya sa dakilang lumikha. Nang makarating na sina Angelo sa bahay ni Kapitan Lando, ay agad na kumatok si Lola Pasing sa nakasaradong pinto. Hindi nagtagal ay pinagbuksan naman sila ni Kapitan Lando. Kumunot ang noo nito pagkakita sa kanilang dalawa. Oh, Lola Pasing, Angelo. Abay, anong oras na? Anong ginagawa niyo rito? Kapitan, totoo ba ang sinabi sa akin ni Angelo na nagkaroon kayo ng pagpupulong kanina at nagkasundo kayong tibain ang simbahan bukas na umaga? Ah, yun ba? Oh, totoo ang sinabi ng apo mo. Bakit hindi mo kami pinatawag sa pagpupulong na yon? Hindi na mamahalaga ang boses at opinyon namin ng aking apo dito sa Sitio Pag-asa. Abay, pasensya ka na, Lola Pasing. Biglaan kasi naging pagpupulong kanina sa liwasan. Sinabihan ko naman ng ilang tao rito. Nasabihan ng kanilang mga kapitbahay tungkol sa pagpupulong. At mukhang hindi yata kayo nasabihan ng inyong kapitbahay. Yan lang ba ang ipinunta nyo rito dalawa? Nais niyong magreklamo dahil hindi kayo nasabihan tungkol sa naganap na pagpupulong kanina? Kapitan, hindi kami pumapayag ni Angelo. Nagibain niyo ang simbahan. Hindi maaaring mangyari yon. Sandaling natahimik si Kapitan Lando at seryoso sila nitong tinignan. Maya-maya pa ay mahina itong tumawa at napailing. Iginagalang ko ang opinyon yung dalawa. Pero nagkaroon kasi ng batuhan kanina kung gigibain ba o hindi ang simbahan. Lahat ng dumalo sa pagpupulong na yon ay gusto nang gibain ang simbahan. Kahit isama ko ang boto niyong dalawa sa mga tumututol, ay mas marami pa rin ang nais na gibain na ang ating simbahan. At alam niyo naman dito sa Sitio Pag-asa, kung ano ang gusto ng nakararami, aba, ay yun ang masusunod. Talaga bang pinamahayan na ng demonyo ang mga utak nyo? At pati ang ating simbahan ay gusto nyong gibain? Lola, yung salita po ninyo, maghinay-hinay lang po kayo. Lisensya ka na, Angelo. At patawarin sana ako ng Diyos sa aking mga sinasabi ngayon. Pero gawain lamang talaga ng demonyo ang gibain ng lugar kung saan tayo nananalangin at nararamdaman nating malapit tayo sa Diyos. Ang may bahay ng Panginoon ang kanilang gigibain. Lola Pasing, mawalang galang na. Tatapatin na kita. Sa totoo lang kayo na lang naman ang apo mo nagpupunta sa simbahan na yon. Kahit nga yung dating pari roon umalis na. Kasi wala na nagpupunta sa tuwing nagmimisa siya. Kaya ano pa silbi ng simbahan na yon?
Pero huwag kayo mag-alala dahil mapapakinabangan naman ang lupang kinatitirikan ng simbahan. Doon ililipat ang bahay ng mga nakatira malapit sa ilog para hindi na sila nababahala sa tuwing umuulan ng malakas at umaapaw ang tubig sa ilog. Marami pang bakanting lupa dito sa sitio Pag-asa. Bakit hindi mo nalang doon palipatin ang mga nakatira palapit sa ilog? Bakit nyo kailangan galawin ang nananahimik na simbahan? Ikinalulungkot ko, Lola Pasing. Pero wala nang patutunguhan tong usapan natin ngayon. Nagdesisyon na mga tao at nagkasundo sila. Nagibain na ang simbahan. Kahit anong sabihin ko, ay di na magbabago ang desisyon namin. Umiim ang bagang ni Lola Pasing at kahit hindi na ito nagsalita, ay tila naririnig pa rin ni Angelo ang mahigpit na pagtutol nito sa gagawin ni na Kapitan Lando sa simbahan. Wala nang sinabi pa si Lola Pasing at umalis na ito kasama ang apong si Angelo. Pagdating nila sa bahay ay ramdam na ramdam pa rin ni Angelo na dismayado si Lola Pasing. Naupo si Lola Pasing sa isang sulok ng kubo. Tumabi rito si Angelo. Lola, paano na po yan? Ano na po ang gagawin natin ngayon? Nagkasundo na po pala ang mga tao. Nagibain po ang simbahan natin. Wala na po ba talaga tayong magagawa para pigilan sila? Wala na po bang pag-asa? Gagawin pa rin natin ang lahat para pigilan sila, Apo. Hindi ako makapapayag na lapastakanin nila ang ating simbahan at tuluyan nilang gibain. Talagang wala na silang paniniwala sa Panginoong Diyos. Nakakalungkot ang nangyari sa lugar na ito. Hindi ko akalain na dahil sa sunod-sunod na pagsubok at trahedya na dumating sa lugar na ito, ay mawawalan ng paniniwala ang mga tao rito sa ating Panginoon. Hindi po ba kapag maraming problemang dumarating, ay dapat po na mas maging malakas po ang pananampalataya natin? Tama ka, Apo. Hindi ibig sabihin na puro problema ang nararanasan natin ay kinakalimutan na tayo ng Panginoon. Dapat nating maintindihan na ang mga pagsubok ay kasama sa proseso ng mas maganda niyang plano para sa ating lahat. Hindi na nagsalita pa si Angelo. Napayuko na lang siya habang patuloy niyang iniisip kung mapipigilan pa ba nila ang paggiba sa simbahan. Nang gabing yon ay taimtim na nagdasalang maglola. Humingi sila ng gabay sa Panginoon at ipinagdasal nila na sana ay hindi matuloy ang paggiba sa simbahan sa kanilang lugar. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising sina Angelo at Lola Pasing. Hindi na sila nag-abalang mag-almusal at dumiretso na sila sa pagpunta sa gigibaing simbahan. Habang naglalakad, ay inasahan na ni Angelo na hindi maganda ang darat na nila doon. Hindi nga siya nagkamali dahil nang makarating sila sa labas ng simbahan, ay nagsisimula na ang ilang kalalakihan sa paggiba sa kanilang maliit na simbahan. Bago pa mapigilan ni Angelo si Lola Pasing, ay nilapitan na nito ang mga naggigiba. Pinigilan nito ang mga yon at pilit na inagaw ng lola niya ang mga hawak na maso ng mga lalaki. Ano ba kayo? Itigil nyo yan! Wala na talaga kayong paggalang sa tahanan ng ating Panginoon! Huwag niyong gibain ang simbahan! Itigil nyo yan! Mga lapastangan kayo! Sa pagkakataon na yon, ay biglang dumating si Kapitan Lando. Agad itong hinarap ni Lola Pasing. Ikaw, Lando, pahituin mo sila. Hindi nyo dapat ito ginagawa. Nakapag-usap na tayo kagabi, Lola Pasing. Ano ba kayo? Naipaintindi ko na sa inyo to. At ito gusto mangyari ng nakararami. Ang mabuti pa ay wag na kayong mang-abala dito.
Hayaan niyo na lamang ang mga trabahador na gawin ang dapat nilang gawin. Hindi inasahan ni Angelo ang biglang pagluhod ni Lola Pasing sa harapan ni Kapitan Lando. Tuluyan nang napaiyak si Lola Pasing, kaya nilapitan na ito ni Angelo at niyakap. Lola! Lola, tumayo po kayo! Hindi niyo po kailangan gawin to! Huwag po kayong lumuhod! Nakikiusap ako sa iyo, Kapitan. Ibinababa ko na ang aking sarili. Huwag niyong ituloy ang paggiba sa ating banal na simbahan. Kapag nawala ang simbahan, ay mas lalo lang mahihirapan ang mga tao na magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Nakikiusap ako sa iyo, Kapitan Lando. Wala nang magagawa ang pagluhod at pagmamakaawa mo. At talagang umaasa ka pa na magbabalik loob kami sa sinasabi mong Panginoon, Lola Pasing. Ipinapaalala ko lang sa iyo na noong may kumalat na nakamamatay na sakit dito sa ating lugar, halos araw-araw tayo nagdadasal sa simbahan na yan. Pero anong nangyari? Wala! Hindi dininig ng Panginoon na sinasabi mo ang panalangin natin sa Kanya. Isa sa mga namatay doon ang asawa ko. Kaya sabihin niyo sa akin, Lola Pasing, ano pang silbi ng simbahan na yan kung hindi rin naman tinutupad ng Diyos ang hinihiling natin sa Kanya? Napahagulgol si Lola Pasing. Alam ni Angelo na marami pang nais sabihin ang lola niya, pero hindi na nito kayang magsalita. Nang sandaling yon, ay wala na silang nagawa upang pigilan ang paggiba sa simbahan. Mas pinili na lamang nilang umalis dahil hindi nila kayang panoorin ang ginagawa ng mga tao sa simbahan na napakaraming taon nang nakatayo roon. Kapwa nangihina sina Angelo at Lola Pasing. Nang nakauwi sila sa kanilang bahay, pareho silang walang imik na naupo na lamang habang nakatitig sa kawalan. Maya-maya pa ay narinig ni Angelo ang pagsasalita ng lola niya. Panginoon, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin niyo rin po ako, Panginoon, dahil wala akong nagawa para pigilan sila. Lola, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Alam po ng Diyos na ginawa niyo po ang lahat ng makakaya niyo para pigilan po sila, Kapitan. Pero talagang desidido na po silang gibain ng simbahan eh. Wala po tayong laban sa kanila. Marami po sila. At tayo po ay dalawa lang. Iisipin ko na lang na parte pa rin ito ng plano ng ating Panginoon sa sitio Pag-asa. Sana, Angelo, ay kaya nangyayari ito ay dahil ito ang dapat pagdaanan ng ating lugar para manumbalik ang pananampalataya ng mga tao rito sa ating Panginoon. Sana nga po, Lola. Sana nga po. Gaya po ng palagi niyong sinasabi sa akin. Ang lahat ng nangyayari sa buhay, masama man ito o maganda, ay may dahilan. Mahigpit na niyakap ni Angelo si Lola Pasing. Sa pamamagitan ng yakap na yon, ay ipinaramdam niya rito na hindi ito nag-iisa dahil kahit anong mangyari, ay mananatili siya sa tabi nito. Ganun pa man, hindi pa rin naaalis ang labis na kalungkutan ni Angelo dahil alam niya na simula sa araw na yon ay wala na silang simbahan na mapupuntahan kapag nais nilang maramdaman na mas malapit sila sa Panginoon. Wala nang nagawa sina Angelo at Lola Pasing nang tuluyan ng giniba ang simbahan. Labis na nadurog ang kanilang puso, pero alam nila na wala silang magagawa tungkol sa bagay na yon. Masakit man, pero unti-unti nilang pinag-aralang tanggapin na wala ng simbahan sa sitio Pag-asa.
Ganun pa man, sa kabila ng pagkawala ng simbahan sa Sitio Pag-asa, ay patuloy pa rin na nagdarasal sina Angelo at Lola Pasing sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang buwan at napansin ni Angelo na hindi pa rin pinapatayuan ng mga bahay ang lupang dating kinatitirikan ng simbahan gaya ng ipinangako ni Kapitan. Kaya naman, nang makasalubong niya si Kapitan Lando isang umaga, ay hindi na siya nagdalawang isip na kausapin ito. Kapitan, magandang umaga po. May itatanong lang po pala ako sa inyo. Magandang umaga rin naman sa iyo, Angelo. Ano bang itatanong mo? Kailan niyo po sisimulan ng pagpapatayo po ng mga bahay sa lupang dati pong kinatatayuan ng simbahan? Hindi po ba sabi niyo giniba niyo po ang simbahan para magtayo doon ng bahay para po sa mga taong nakatira malapit sa ilog? Ha? Ang totoo niyan kinausap ko na ang mga tao na nakatira malapit sa ilog. Ang sabi nila sa akin ay ayaw nilang umalis doon dahil sanay na daw sila sa buhay nila kung saan sila nakatira ngayon. Ano po? Ibig po ba sabihin hindi na po kayo magtatayo ng mga bahay doon? Abay, syempre hindi na. Ayaw ng mga tao Kung ganun, giniba niyo lang po pala ang simbahan para lang po sa wala. Isa pa po, dapat po tinanong niyo muna ang mga taong nakatira malapit sa ilog kung gusto nilang umalis doon bago niyo po giniba ang simbahan. Kung nalaman niyo po sana na wala silang balak na umalis sa kanilang bahay, ay hindi niyo na po sana giniba ang simbahan. Ano kasi? Sandali, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Bata ka lang naman. Wala ka pang alam sa kalakaran dito sa lugar natin. Hindi ka pa nga botante. Kapitan, hindi po porkit bata lang po ko, ay wala na po akong alam sa nangyayari sa ating paligid. At mawalang galang na po. Pero mali po ang ginawa niyong paggiba sa simbahan kung hahayaan niyo lang palang nakatiwangwang ang lupang yun. Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. May mas mahalaga pa akong dapat gawin kaysa makipag-usap sa'yo. Hindi na nagawang makasagot ni Angelo dahil mabilis siyang tinalikuran ni Kapitan Lando. Nagmamadali itong naglakad palayo sa kanya. Agad naman na umuwi si Angelo sa bahay. Doon ay agad niyang ipinaalam kay Lola Pasing ang napag-usapan nila ni Kapitan Lando. Sinasabi ko na nga ba? Dahilan lang nila yon na patatayuan nila ng mga bahay ang lupang kinatitirikan ng simbahan. Pero ang totoo ay gusto lang talaga nila na gibain ang simbahan dahil wala na silang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Tama po kayo, Lola. Talagang gumawa lang po ng dahilan si Kapitan Lando. Hindi ko rin alam dyan kay Lando kung ano ba ang talagang tumatakbo sa utak niya. Lola, sa tingin niyo po ba ay may pag-asa pang magbalik loob sa Diyos sa mga tao rito sa atin? Sa nangyayari po kasi, parang wala na po talagang pag-asa Huwag kang magsalita ng ganyan, Apo. Naniniwala ako na darating ang panahon na muling manunumbalik ang totoong Sitio Pag-asa. At kapag nangyari yun, sigurado ako na labis na magsisisi ang mga tao sa mga kasalanan nila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Angelo. Ang totoo, sa tuwing nagdadasal siya, ay hindi lang para sa kanila ng lola niya ang kanyang ipinagdadasal. Idinudulog din niya sa nasa itaas na sana ay maliwanagan na ang isip ng mga tao sa kanilang lugar. Nais niyang lahat ng tao roon ay muling bumalik ang pananampalataya sa Panginoong lumikha at naniniwala siya na mangyayari lamang yun sa tamang panahon gaya ng sinabi ni Lola Pasing. Mabilis na lumipas ang 3 buwan simula ng gibain ng simbahan sa Sitio Pag-asa. Sunod-sunod ang naging problema ng mga tao sa kanilang kabuhayan. Ang mga tanim na gulay at palay
ay unti-unting nalanta. May mga uod at insekto na bigla na lamang lumitaw at sinira ang lahat ng mga pananim. Kahit anong abono at linis ang gawin ng mga magsasaka, ay hindi naging sapat para maisalba ang mga yon. Kasabay noon ay ang matinding tagtuyot na tila ba walang katapusan. Bihira ng umulan sa buong sitio Pag-asa. Kapag umuulan man ay saglit lamang at hindi sapat upang mapatubigan ang mga taniman. Nagkabitak-bitak ang lupa at natuyo ang ilog. Marami ang nagugutom at nawalan ng kabuhayan. Bagamat hindi apektado ang paggawa at pagbebenta ng uling nina Angelo at Lola Pasing, ay labis pa rin silang nalungkot sa nangyayari sa sitio Pag-asa. Pakiramdam ni Angelo ay unti-unting nadudurog ang puso niya sa tuwing may nakikita siyang kababayan nila na walang makain. Ngunit kahit kapos, ay tumutulong pa rin sina Angelo at Lola Pasing sa mga tao sa paraan na kaya nila. Minsan ay dinadamihan nila ang niluluto nilang ulam upang kahit paano ay makapagbigay sila sa ilan nilang kapitbahay. Isang umaga, nagkaroon ng pagtitipon sa liwasan at dumalo roon sina Angelo at Lola Pasing. Nasa unahan nilang lahat si Kapitan Lando upang magbigay ng pahayag ukol sa hindi magandang nangyayari sa kanilang lugar. Mga kanayon, alam ko na lahat kayo ay nababahala na at nahihirapan sa nangyayari. Ngunit huwag kayo mag-alala dahil malapit na ang tag-ulan. Sa susunod na buwan ay sigurado kong bubuhos lang ulan at muli tayong makakapagtanim ng maayos. Sa ngayon ay magtiis na lamang muna tayong lahat. Nagulat si Angelo nang biglang nagsalita ang kanyang Lola Pasing. Magtiis, Kapitan! Yan pa talaga ang solusyon na naiisip mo? Ha, Kapitan? Bakit, Lola Pasing? May naiisip ka bang ibang paraan? Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa gobyerno? Sa tingin mo ba ay hindi ko yan ginawa? Bago mo pa yan sabihin, ay nagawa ko na yan. At may darating na mga grocery at bigas dito sa atin sa darating na Sabado. Lahat ay mabibigyan, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganon. Ngunit, Kapitan, ang kakaunting bigas at grocery ay panandalian solusyon lamang. Ito ay tatagal lamang ng ilang araw at depende pa yon sa bilang ng miyembro ng pamilyang mabibigyan. Bakit hindi ka nalang magpasalamat na merong tumulong sa atin? Kesa wala. Isa pa, mabibigyan din naman kayo ng bigas at grocery kahit wala kayong ginawa kundi ang kontrahin ako, Lola Pasing. Aba, sandali lamang, Kapitan. Bakit ko makapagsalita kay parang galing sa bulsa mo ang gagastusin sa pagbili ng bigas at grocery na ipamimigay sa amin? Hindi ba't galing naman yon sa buwis ng mga tao? Ang sakin lang naman, Kapitan, ay dapat na pangmatagalang solusyon ang isipin mo. Gaya na lamang ng pag-alam sa kung ano ang ugat, kung bakit napeste ang mga pananim, o kaya ay maghukay at gumawa ng balon. Nagawa niyo ngang gibain na simbahan. Paghuhukay pa kaya ng balon? Mukhang hindi ka pa rin nakakalimot sa pagkakagiba ng simbahan, Lola Pasig. Lola, tama na po. Huwag na po kayong makipagtalo kay Kapitan. Hindi naman po kayo mananalo sa kanya eh. Tama ka, Angelo Apo. Kahit kailan, ay hindi naman tayo pinakinggan ni Kapitan dahil taliwas ang ating paniniwala sa kanya at sa ibang taong narito. Ang mabuti pa ay umuwi na lamang tayo. Hinawakan ni Lola Pasing si Angelo sa kamay at magkasama silang umalis sa liwasan. Kahit paano ay nagpasalamat sa Diyos si Angelo dahil nakinig sa kanya ang kanyang Lola Pasing. Dahil kung nagpatuloy pa
ang pagtatalo ng dalawa ay baka may hindi pa magandang mangyari. Nang sumunod na buwan ay umasa ang buong sitio Pag-asa na matatapos na ang tagtuyot at magsisimula ng umulan gaya ng sinabi ni Kapitan. Ngunit isang napakalakas na bagyo ang biglang dumating. Magdamag na walang tigil ang ulan na sinabayan pa ng napakalakas na hangin. Bumaha sa lugar ni na Angelo at bago pa tuluyang lamunin ng tubig ang kanilang mga bahay, ay umakyat na sila sa bundok kasama ang iba pang mga tao. Pagsikat ng araw ay humupa na ang baha at nawala na ang malakas na bagyo. Bumalik ang mga tao sa sitio Pag-asa upang silipin ang kanilang mga bahay. Halos lahat ng bahay ay nasira, ngunit sa gitna ng pagkawasak, tumambad kina Angelo at Lola Pasing ang bahay nila na tila hindi man lang naapektuhan ng bagyo at baha. Bagamat marami sa gamit nila ang inanod at puno ng putik, ay nanatili pa rin yung nakatayo. Lola, tignan niyo po. Hindi po nasira ang bahay natin. Ang akala ko po talaga wala na tayong mauuwian sa sobrang lakas ng hangin kagabi dahil po sa malakas na bagyo. Maging ako rin. Ayan din ang iniisip po. Maraming salamat sa Panginoon at hindi niya hinayaan na mawalan tayo ng tirahan. Panginoon, maraming pong salamat. Napangiti si Angelo dahil sa kabila ng hindi magandang nangyari ay naramdaman pa rin nila ang presensya ng Panginoon. Naniniwala siya na ang matatag na pananampalataya nila ni Lola Pasing ang dahilan kung bakit nanatiling nakatayo ang kubo nila matapos ang napakalakas na bagyo. Ngunit hindi pa rin natapos ang hindi magandang pangyayari sa sitio Pag-asa. Makalipas lamang ang ilang araw, matapos ang bagyo, ay may isang matandang lalaki ang tinubuan ng maraming sugat sa katawan at nanghina ang katawan. Nang sumunod na araw, ay ilang tao pa ang nagkaroon ng ganong klaseng sakit. Lola, mukhang kumakalat na naman po yung sakit na dating kumalat po dito sa ating lugar. Narinig ko na parami na po ng parami ang nagkakaroon ng sugat sa kanilang katawan. Kaya naman wag muna tayo lalabas kung hindi naman importante ang gagawin natin sa labas po. Hindi natin alam kung dala ba ng hangin ang sakit na yon. Lola Pasing, natatakot po ako. Baka po pati tayo ay magkaroon po ng sakit, Lola. Tibayan mo lang ang pananalig mo sa Diyos at palagi kang magdasal tulad ng aking sinasabi. Hindi niya tayo pababayaan po at hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang malampasan. Sa paglipas ng mga araw, ay patuloy ang pagdami ng mga nagkakaroon ng misteryosong sakit sa sitio Pag-asa. Dahil doon ay isang bagay ang naisip ni Lola Pasing at yun ay ang magbahay-bahay sila ni Angelo upang ipagdasal ang mga may sakit. Naniwala sila na hindi sila hahayaan ng Diyos na mahawaan ng sakit na yun, pero lahat ng mga may sakit na nais nilang ipagdasal ay itinaboy sila. Walang pumayag na ipagdasal nila ang mga ito dahil wala na talagang naniniwala sa Diyos sa lugar nila, kundi silang dalawa na lamang. Isang tanghali, nagdesisyon ng umuwi sina Angelo at Lola Pasing dahil kahit isa ay walang nais na ipagdasal nila. Bitbit ang Biblia ay tinahak nila ang daan papunta sa kanilang bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong nila si Kapitan Lando. Napansin ni Angelo ang pagngisi ng kapitan nang makita ang dalang Biblia ni Angelo. Nakarating sa akin ang balita na nagbabahay-bahay kayong dalawa at nag-aalok kayo na ipagdasal ang mga may sakit.
Ito lang ang tulog na kaya naming ibigay ng aking apo. Sa hindi magandang nangyayari sa ating lugar, Kapitan. Hindi dasal ang kailangan ng mga tao dito, Lola Pasing, kundi tulong na medikal. Doktor at gamot ang kailangan nila, at hindi ang sinasabi mong Panginoon. Panginoon natin, Kapitan. Ano na ba talaga nangyari sa'yo, Lando? Hindi ba noon ay palagi kayo nagsisimba ng iyong asawa? Oo, palagi nga kami nagsisimba. Pero anong nangyari? Namatay ang aking asawa. Tatanungin kita, ito bang nangyayari ito sa ating lugar ay gawa ng Diyos? Ganito ba talaga siya magmahal? Nagbibigay siya ng nakamamatay na sakit. Kung totoo siyang makapangyarihan sa lahat, bakit hindi niya kayang alisin ang sakit na kumakalat ngayon dito? Dahil kung lahat po tayo, Kapitan, ay iaasa po sa Diyos at gagawin niyang madali ang ating buhay, ay hindi na po tayo matututong bigyan ng halaga ang mga bagay sa ating paligid. Kapitan, marahil ay paraan na rin po ito ng Diyos para magbalik loob na kayo sa Kanya. Hinding-hindi mangyayari ang sinasabi mo, Angelo. Kahit kailan, ay hindi na ako magbabalik loob sa kanya. Tara na, Angelo. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Doon na lang natin ipagdasal ang mga may sakit dito sa sitio Pag-asa. Nilagpasan ni na Angelo si Kapitan Lando at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Hindi pa man sila nakakalayo, ay narinig nila ang pagsigaw ni Kapitan Lando na puno ng panghahamak. Kahit magkasugat-sugat ang mga tuhod yung dalawa, sa pagluhod at pagdadasal, ay hindi mawawala ang sakit na kumakalat dito sa ating baryo. Nagsasayang lang kayo ng oras sa Diyos na hindi naman pinapakinggan ang inyong mga dasal. Huwag mo na lamang siyang pansinin na po. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Patawarin nawa siya ng ating Panginoon. Patuloy lang sa paglalakad sina Angelo. Nang makarating sila sa kanilang kubo, ay maingat na ipinatong ni Angelo ang Biblia sa kanilang altar. Tinulungan na rin niya sa pagluluto si Lola Pasing ng kanilang pananghalian dahil parehas na silang gutom. Sa kabila ng malakas na pananampalataya ni Angelo sa Diyos, ay may mga pagkakataon na minsan ay kini-question na rin niya ang Panginoon. Bilang bata, marami pa siyang hindi masyadong nauunawaan, lalo na nang tinamaan ng misteryosong sakit si Lola Pasing. Isang umaga, nagising si Lola Pasing na mabigat ang pakiramdam. Napansin yun ni Angelo habang nag-aalmusal sila. Wala itong ganang kumain at mahina itong dumadaing na parang may kung anong masakit dito. Lola, ayos lang po ba kayo? Parang hindi po maganda ang pakiramdam niyo ah. Tama ka, Apo. Hindi nga maganda ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin na hindi ko mawarian. Eh baka po, napagod po kayo ng gusto kahapon sa paggawa po natin ng uling. Ang mabuti pa po ako na lang po muna maglalagay sa sako ng mga uling. Magpahinga na lang po muna kayo, Lola. Sigurado ka ba na kaya mo yung mag-isa, Apo? Oo naman po, kayang-kaya ko po yun. Pero alam mo, Angelo, parang may masakit sa likod ko. Tingnan mo nga, Apo, kung ano ito. Tumalikod si Lola Pasing kay Angelo at itinaas nito ang suot nitong damit. Natigilan si Angelo nang may nakita siyang isang sugat sa likod ng lola niya na kagaya ng sugat sa mga taong tinamaan ng misteryosong sakit sa lugar nila. Bumaha ang kaba sa dibdib niya at ang unang tumakbo sa isip niya ay nahawaan na rin ng sakit si Lola Pasing. Ano, Angelo, Apo? Bakit bigla kang tumahimik dyan? Nakita mo ba kung anong meron sa likod ko at masakit? Lola, may sugat po kayo sa likod niyo. Ano ka mo? Sugat? Abay, paano naman ako magkakasugat dyan? Parang katulad po siya ng sugat ng may mga sakit dito sa atin, Lola.
Ito na nga ba ang kinakatakot ko? Mukhang nahawaan na ako ng sakit na kumakalat. Pero wag kang mag-alala, Apo. Gagaling din ako. Puro gulay at prutas muna ang kakainin ko ngayon. Lumakas ang resistensya ko. Makalipas ang 2 araw, ay mas dumami na ang sugat sa katawan ni Lola Pasing. Nagkaroon na rin ito sa braso at sa binti. Nanghina na rin ito at halos hindi na ito makatayo sa higaan. Kailangan na itong alalayan ni Angelo kapag kailangan itong gumamit ng banyo. Si Angelo na lang din muna ang gumagawa ng uling at nagbibenta. Mahirap pero kinaya yon ni Angelo dahil kailangan niya ng pambili ng gamot para sa mataas na lagnat ng kanyang lola. Hindi rin huminto sa pagdarasal si Angelo. Palagi niyang hinihiling sa Diyos na sana ay gumaling na si Lola Pasing. Labis ang takot niya dahil may mangilan-ngilan nang namatay sa kanilang lugar nang dahil sa sakit na yon. Isang umaga, nagtungo sa bayan si Angelo upang bumili ng gamot sa lagnat. Bumili na rin siya ng mga prutas para sa kanyang lola. Nang makabalik na siya sa sitio Pag-asa at naglalakad na siya pauwi, ay nakasalubong niya si Kapitan Lando. Nakita nito ang supot na dala niya na naglalaman ng gamot. Angelo, kumusta ka na? Napansin ko na hindi na lumalabas ang lola mo Saka, plastic ng butika sa bayan yung dala mo Huwag mong sabihin na tinamaan na rin ang sakit si Lola Pasing. Opo, Kapitan. Mag-iisang linggo na rin pong may sakit si Lola. Akala ko ba matibay ang pananampalataya niyo sa Panginoon niyo. Kita mo na, kahit magdasal pa kayo araw-araw, kung tatamaan kayo ng kamalasan, ay tatamaan kayo ng kamalasan. Tignan mo ko at ang anak ko si Joel. Hindi kami nagdadasal pero wala kaming sakit. Patunay lamang yan na hindi talaga kayo kayang iligtas ng pagdarasal. Kapitan, masaya po ako para sa inyo ng anak mo kasi wala po kayong sakit. Iginagalang ko rin po kung hindi na kayo naniniwala sa Diyos. Pero sana po ay ganun din po kayo sa amin ng lola ko. Igalang nyo rin po ang aming paniniwala. Pasensya na po, pero kailangan ko na pong umuwi. Malapit na po kasi ang oras ng pag-inom ni Lola ng gamot. Sige po, Kapitan, mauna na po ako. Hindi na hinintay pa ni Angelo na makapagsalita si Kapitan Lando at iniwanan niya na ito. Nang makarating siya sa bahay, ay agad niyang inasikaso ang pagluluto ng lugaw dahil yun lang ang kayang kainin ni Lola Pasing. Habang hinihintay niyang maluto ang lugaw, ay naaawa niyang pinagmamasdan si Lola Pasing na natutulog sa banig. Panginoon, humihingi na po kagad ako ng kapatawaran sa aking sasabihin. Pero, palagi naman po kami nagdadasal ni Lola sa inyo Bakit niyo po hinayaan na mangyari ito sa kanya? Sana po ay pagalingin niyo na po siya kasi masakit po para sa akin na nakikita ko siyang nahihirapan. Panginoon, haplusin niyo po siya ng inyong mapagpalang mga kamay. Pagalingin niyo po ang lola ko, Panginoon. Nang maluto na ang lugaw, ay ginising na ni Angelo si Lola Pasing at pinakain niya na ito. Matapos yun, ay pinainom niya ito ng gamot. Nilinisan na rin niya ang mga sugat ni Lola Pasing at nilagyan ng ointment na nirekomenda sa kanya sa butika. Pinalitan niya rin ng malinis na damit si Lola Pasing para kahit paano ay maging presko ang pakiramdam nito. Pagsapit ng gabi, bago matulog, ay hindi kinilimutan ni Angelo ang magdasal sa harapan ng kanilang altar. Pagkatapos niyang magdasal, ay humiga na siya sa tabi ni Lola Pasing na sa oras na yon ay mahimbing na ang pagtulog. Halos wala pang 1 minuto simula nang mahiga siya, ay naramdaman niya ang matinding panginginig ng katawan ni Lola Pasing. Napabangon si Angelo. Sinindihan niya ang gasera
at labis siyang kinabahan nang makita niya na tila nagdidiliryo si Lola Pasing. Lola! Lola! Ano po nangyayari sa inyo? Lola! Hindi magawang makapagsalita ni Lola Pasing ng mga sandaling yon, hanggang sa naiyak na si Angelo, at dahil hindi niya na alam ang gagawin, ay niyakap na lamang niya ang lola niya. Diyos ko! Huwag niyo po munang kukunin sa akin ang lola ko. Maawa po kayo sa akin. Hindi ko po kayang wala po ang lola ko, Panginoon. Parang awa niyo na po. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto na sa panginginig si Lola Pasing. Nanghihinang ibinukas ng matanda ang mga mata nito at nagawa pa rin itong ngumiti. Lola? Lola, kumusta po ang pakiramdam niyo? Ayos na ako, Angelo. Huwag ka nang umiyak, apo ko. Akala ko po talaga, Lola, ay iiwan niyo na po ako eh. Hindi ko pa oras, apo. Matagal pa tayong magkakasama. Natatakot po ako, Lola. Ayoko pong mawala kayo. Hindi ko po kaya, Lola. Hindi natin nahawak ang ating kapalaran. Basta, apo, kung sakaling mawala man ako, ay maging matatag ka lang at huwag mong aalisin ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. Mangako ka, apo ko. Sa sinabing yon ni Lola Pasing, ay mas lalong napaiyak si Angelo. Ilang minuto siyang umiyak bago siya kumalma. Nang bumalik na sa pagtulog ang lola niya, ay tumayo si Angelo at muling lumuhod sa harapan ng altar. Mariin niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at lumuluha siyang nakikiusap sa Panginoong Diyos. Panginoon, pagalingin niyo na po si Lola Pasing. Nakikiusap po ako sa inyo at nagsusumamo. O kung hindi niyo man po hahayaan na gumaling siya agad, ay gamitin niyo po akong daan para gumaling siya. Handa po akong maging inyong kasangkapan para mawala na po ang sakit na kumakalat dito sa aming lugar. Tulungan mo po kami, o Panginoon. Nakikiusap po ako. Matapos ang taus-pusong pagdarasal, ay nahiga na si Angelo sa tabi ni Lola Pasing. Yumakap siya sa kanyang lola hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan ng umaga, labis na nagimbal si Angelo. Nang paggising niya ay may sugat na siya sa kanyang mga palad at sa gitna ng dalawa niyang paa. Iba ang sugat na yon sa itsura ng mga sugat ng mga taong may sakit sa Sitio Pag-asa. Para bang may bumaon na malalaking pako sa kanyang mga palad at paa, kaya siya nagkaroon ng ganong klaseng sugat. Nababahalang ginising ni Angelo si Lola Pasing. Nang magising ang matanda, ay ipinakita niya rito ang kanyang mga sugat. Mahabaging langit, bakit ka nagkaroon ng mga sugat, apo? Huwag mo sabihin na nahawaan ka na rin ng sakit na kumakalat dito sa ating baryo. Sa tingin ko po ay hindi, Lola. Tignan niyo po ng mabuti ang mga sugat ko. Ibang-iba po siya sa sugat na meron kayo. Saka, hindi po siya masakit, Lola. Napapano nga yan? Bakit ka nagkaroon ng mga ganyang sugat? Hindi ko rin po alam, Lola. Kagabi po bago po ako matulog, ay sigurado po ako na wala naman po ito eh. Walang ano-ano'y napatingin si Angelo sa kanilang altar. Tumuon ng mata niya sa krusipiho na naroon at bigla siyang kinilabutan. Tumayo siya at kinuha ang krusipiho upang ipakita yon kay Lola Pasing. Lola, Lola! Tignan niyo po to. Tignan niyo po ang sugat ni Jesus sa krusipiho. Parang kagaya po siya ng mga sugat ko. Tignan niyo po mabuti. Aba, oo nga ano. Parehas kayong may sugat sa kamay at paa. Totoo ba ito? Lumitaw sa iyo ang estigmata
o mga banal na sugat ng ating Panginoong Hesus. Isa itong himala, Apo. Isang himala. Uminis ang tibok ng puso ni Angelo. Pinagmasdan niya ang mga sugat sa kanyang palad at hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Lola Pasing. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit nagpakita sa kanyang katawan ang mga banal na sugat ng Panginoong Hesus. Tanging pagdarasal ang nagawa ni Angelo matapos ang lahat ng yon. Humingi siya ng kasagutan sa Diyos kung bakit siya nagkaroon ng mga banal na sugat sa kanyang katawan. Alam niya na may malaking dahilan kung bakit siya tinubuan nun. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola Pasing, ay pinagmamasdan ito ni Angelo. Labis pa rin siyang nababahala sapagkat hindi niya nakikitaan ng paggaling ang kanyang lola sa sakit nito. Hanggang sa lumapit si Angelo kay Lola Pasing. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay. Ipinatong niya ang isa niyang kamay sa ulo nito, habang ang isa naman ay hinawakan ang isang kamay ni Lola Pasing. Matapos yun, ay pumikit si Angelo at bumulong. Sa bisa ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, pinapagaling na kita. Mawawala ang sakit na nagpapahirap sa iyong katawan at mas magiging malakas ka pa. Nagulat si Angelo kung saan nanggaling ang mga salitang yon. Pakiramdam niya ay merong boses na bumulong mula sa loob ng kanyang utak para sabihin niya yon. Nagtataka man ay humiga na lamang siya at pinilit ang sarili na matulog. Pagsapit ng umaga, kakaiba ang sigla at gaan ng katawan ni Angelo nang magising siya. Hindi pa rin nawala ang mga banal na sugat sa kanyang mga kamay at paa. Nawala na ang pagkabahala niya sa pagkakaroon ng mga sugat na yon dahil naniniwala siya na yon ay mula sa Panginoong Diyos. Pagtingin ni Angelo kay Lola Pasing ay nagulantang siya nang makita niya na tuyo na ang mga sugat nito sa braso at sa binti. Kinusot niya ang kanyang mga mata dahil inakala niya na namamalikmata lamang siya. Pero nang muli niyang tignan ng mga sugat ng Lola Pasing niya, ay totoong tuyo na ang mga yon. Agad na ginising ni Angelo si Lola Pasing. Pupungas-pungas pa na nagising ang matanda. Ano ba, Apo? Bakit mo ba ako ginigising? Abay, inaantok pa ako. Ano ba yun? Lola, tignan niyo po ang mga sugat niyo. Tignan niyo po. Magaling na po ang mga sugat niyo, Lola. Napabalikwas ng bangon si Lola Pasing sa narinig na sinabi ng kanyang apo at labis din itong nagtaka na may kasamang pagkamangha nang malaman itong totoo nga ang sinabi ni Angelo. Diyos ko! Paano ito nangyari? Hindi ba kagabi sariwang-sariwa pa ang mga ito? At ang iba ay nagdanaknak pa. Tapos wala na rin akong lagnat. Hindi na mabigat ang pakiramdam ko. Aba, Angelo, mukhang magaling na nga ako, Apo. Kagabi po, bago po ako matulog, ay parang may nag-utos po sa akin na hawakan po ang kamay at ulo niyo. Tapos sinabi ko po yung mga salitang naririnig ko po sa loob ng aking utak. Sinabi ko po, nagagaling ka na at mas lalakas pa. Itinakip ni Lola Pasing ang mga kamay nito sa kanyang bibig. Angelo, Apo, hindi kaya ang mga sugat mo na yan ang nagbigay sa iyo ng kakayahan na makapagpagaling ng sakit? Ibig sabihin, ay ikaw ang nagpagaling sa akin, Apo. Hindi ko po alam, Lola. Kahit po ako naguguluhan. Pero kung totoo po ang inyong sinabi, na dahil sa mga banal na sugat sa aking katawan ay nagkaroon po ako ng kakayahan na makapagpagaling ng sakit, ay kailangan po itong malaman ng mga tao dito sa Sitio Pag-asa para matulungan ko rin po ang iba na may sakit. Tama ka, Apo. Ang ganitong biyaya at himala mula sa langit ay hindi natin dapat ipagdamot. Sigurado ko
na ikaw ang ginawang kasangkapan ng ating Panginoong Diyos para matapos na ang pagkalat ng sakit sa ating lugar. Hindi pa man masyadong naiintindihan ni Angelo ang nangyayari, ay agad na siyang nagpasalamat sa Diyos dahil dininig nito ang kanyang ipinagdasal na handa siyang maging kasangkapan ng Diyos upang matapos na ang hindi magandang nangyayari sa mga tao sa Sitio Pag-asa. Naisipan ni na Angelo at Lola Pasing na subukan muna sa isang tao kung tunay na nagkaroon ng kakayang manggamot si Angelo dahil sa kanyang mga banal na sugat. Isang hapon, habang nagdidilig si Angelo ng halaman sa harapan ng bahay, ay isang batang babae na may mga sugat sa katawan ang nakita niya. Agad na itinuro ni Angelo kay Lola Pasing ang bata. Tinawag ni Lola Pasing ang bata at pinapasok nila yon sa kanilang bahay. Doon ay hinawakan ni Angelo ang isang kamay ng bata at ipinatong niya ang isa niyang kamay sa ibabaw ng ulo nito. Pumikit siya at bumulong. Sa ngalan ng aking mapagpalang mga kamay, hinihiling ko sa ating lumikha ang iyong paggaling sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Matapos yun, ay sinabi ni Lola Pasing sa bata na kapag gumaling ito, ay huwag nitong kalilimutan na bumalik sa bahay nila. Nang makaalis ang bata, ay isinarado ni Lola Pasing ang pinto. Sa palagay niyo po ba, Lola, gagaling na po yung bata? Malakas ang kutob ko na gagaling siya, Apo. Hindi ba't ako napagaling mo? Tignan mo, at tuyo na ang mga sugat ko, at wala na rin akong lagnat. Sana nga po, Lola. Sana nga po ay gumaling din po ang bata na yun para malaman natin kung talaga nga bang nakapagpapagaling ako ng sakit dahil sa mga banal na sugat sa aking katawan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Angelo at Lola Pasing, ay may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Pagbukas ni Lola Pasing, ay tumambad sa kanila ang batang babae na ginamot ni Angelo. Labis silang namanga dahil tuyo na ang mga sugat nito sa katawan at hindi na ito nanghihina. Ngunit hindi nag-iisa ang batang babae. Kasama nito ang tatay nito, nanay at dalawang nakababatang kapatid na lahat ay tinamaan ng misteryosong sakit. Agad na pinatuloy ni Lola Pasing ang buong pamilya at isa-isang ginamot ni Angelo ang mga ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Matapos yun, ay seryosong kinausap ni Angelo ang pamilyang nasa kanyang harapan. Ang kakayahan ko pong makapagpagaling ay mula po sa ating Panginoong Diyos. Nagdasal po ako sa Kanya na gawin niya akong kasangkapan upang mawala ng sakit na nagpapahirap sa ating lahat. Kaya wala po kayong dapat pasalamatan kundi ang Diyos. Ako po ay isang instrumento lamang ng Kanyang pagpapala at himala. Walang nakuwang tugon si Angelo sa pamilya. Sa kanya nagpasalamat ang mga ito bago umalis. Habang pinagmamasdan ni Angelo ang papalayong pamilya, ay lumapit si Lola Pasing at tinapik siya sa balikat. Napakaganda ng sinabi mo sa kanila, Angelo. Napabilib mo ko. Naisip ko po kasi, Lola, na baka hindi lang pagpapagaling ng sakit ang dahilan kung bakit po ako nagkaroon ng ganitong kakayahan. Malakas po ang pakiramdam ko na nais din po ng Diyos na gamitin ko po ito upang himukin ng mga tao na magbalik loob po sa Kanya. Matamis na ngumiti si Lola Pasing at mahigpit nitong niyakap si Angelo. Walang ibang nais si Angelo ng sandaling yon, kundi ang mapagalingan lahat ng may sakit sa Sitio Pag-asa at maibalik niya ang nawalang pananampalataya ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, ay paunti-unting nagpunta sa bahay ni na Angelo ang mga taong tinamaan ng misteryosong sakit. Sa halip na gamutin agad ni Angelo ang mga ito, ay tinipon muna niya ang mga yon sa harapan ng kanilang bahay
upang makinig sa ilang talata sa Biblia. Bago siya magsimulang magpagaling, ay binubuksan niya ang kanyang lumang Biblia at binabasahan ng mga tao tungkol sa pagmamahal, pag-asa, pananampalataya, at mabuting balita mula sa Panginoon. Sa una, ay halatang napipilitan lang makinig ang mga tao. Tahimik lamang na nakaupo ang mga yun at tila walang interes sa mga sinasabi ni Angelo. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napansin nila Angelo at Lola Pasing na may nakangiti habang nakikinig at may ilan na nagtataas pa ng kamay upang magtanong tungkol sa binabasa ni Angelo. May mga lumapit pa at humingi ng sariling kopya ng Biblia. Sa araw-araw na pagbabasa ni Angelo ng mga salita ng Diyos at pagpapagaling sa mga may sakit, ay muling nabuhay ang pag-asa sa puso ng mga taga-sitio Pag-asa. Unti-unti ring nabawasan ang mga may sakit at ang dating sugatang pananampalataya ng mga tao ay muli nang naghilom. Sa bawat taong ginagamot ni Angelo, ay palagi niyang sinasabi na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kakayahan na makapagpagaling at ang Diyos ang dapat na pasalamatan ng mga ito. Dahil doon ay tuluyan nang nanumbalik ang paniniwala ng mga tao sa Diyos at napagtanto ng mga ito na si Angelo ang buhay na patotoo, na hindi sila pinabayaan ng Diyos kahit nawala ng mga ito ng pananampalataya sa napakahabang panahon. Hanggang isang umaga, isang matangkad at matipunong lalaki na may bruskong muka ang dumating sa bahay ni na Angelo. Buhat ito ang isang lalaking tila naghihingalo. Diretso itong pumasok at inilapag sa kawayang saig ang walang malay na lalaki. Namumutla na ang buong katawan ng lalaking yun. Ako si Saur. Galing pa ako sa malayong baryo. Nakarating sa akin na may kakayahan ka raw na magpagaling ng mga may sakit. Tama po kayo. Ako naman po si Angelo. Kasama ko po rito ang aking lola, pero nasa palengke po siya ngayon. Ano po pala ang sakit ng kasama nyo? Hindi ko alam. Ilang araw na siyang ganyan at sa tingin ko ay malapit na siyang mamatay. Ang gusto ko ay patunayin mo sa akin na totoo ang iyong kapangyarihan. Tumango si Angelo sa lalaki. Kinuha niya mula sa altar ang Biblia at binuklat yon. Bago ko po siya pagalingin, ay hayaan niyo po muna ako na basahin ko po sa inyo ang salita po ng Diyos. Jeremias, Kabanata 17, Talata 14. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maililigtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Teka. Wala na akong oras makinig sa nilalaman ng Biblia na yan. Hindi mo ba nakikita ang lagay ng aking kasama? Mamamatay na siya. Kaya pagalingin mo na siya, bata. Opo. Ibinalik ni Angelo ang Biblia sa altar. Lumuhod siya sa tabi ng lalaking may sakit at hinawakan niya ang isa nitong kamay. Inilapat niya ang isa pa niyang kamay sa ibabaw ng ulo nito at umusal siya ng panalangin. Makalipas lang ang ilang sandali, ay bumukas ang mga mata ng lalaki. Nawala ang pamumutla ng balat nito at bigla itong tumayo. Nakita ni Angelo ang pagkamangha sa mga mata ni Saur. Totoo nga, na kaya mong makapagpagaling ng may sakit. Kahit nasa bingit ng kamatayan ay nililigtas mo. Kamangha-mangha ang iyong kapangyarihan. Ang kakayahan ko pong ito ay ibinigay po sa akin ng Diyos. Kaya marapat lang po na siya po ang inyong pasalamatan. Nagulat si Angelo nang maigpit siyang hinawakan ni Saur sa kanyang braso. Natakot siya dahil nanlilisik ang mga mata nito. Kung ganun, ay kailangan mong sumama sa akin. Kailangan mong pagalingin ang aking Panginoon.
ikaw na lang ang pag-asa niya para makawala siya sa bingit ng kanyang kamatayan. Teka, sandali lang po, Mansaur. Hindi po ako pwedeng sumama sa inyo nang hindi nalalaman ng aking lola. Hindi na. Hindi mo na kailangan magpaalam sa kanya. Nauubos ang oras at kailangan madala na kagad kita sa aking Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo. Mabuti na lang at dumating na si Lola Pasing. Agad itong lumapit sa kanila at nang makita nitong nasasaktan si Angelo sa paghawak ni Saur, ay pinaghahampas nito ng palaspas si Saur. Kapansin-pansin ang pagkakaroon ng pasa ni Saur sa bawat tampas ng palaspas dito. Nagmamadali itong lumabas ng bahay kasama ang lalaking kanina ay parang mamamatay na. Sino ka ba? At bakit mo sinasaktan ang aking apo? Lola, nagpapagamot po sila sa akin. Tandaan mo to. Hindi pa ito ang huli natin pagkikita, Angelo. Babalik ako at dadaling kita sa aking Panginoon. Naglakad na si Saur at ang kasama nitong lalaki papalayo sa bahay ni na Angelo. Nang mawala na ang dalawa sa kanilang paningin, ay agad na hinarap si Angelo ng kanyang lola. Ayos ka lang ba, apo? Hindi ka ba sinaktan ng lalaking iyon? Ayos lang po, Lola. Pero natatakot po ako sa kanya. Ano ba yung sinasabi niya? Nadadalhin ka niya sa Panginoon niya. Lola, hindi ko nga rin po alam ang sinasabi niya eh. Parang tinignan po muna niya kung totoo bang nakakapagpagaling po ako ng may sakit. Tapos, nang mapagaling ko yung kasama niya, ay sinabi na po niya sa akin na kailangan ko sumama sa kanya sa ayaw at sa gusto ko. Kasi kailangan ko daw pong gamutin yung Panginoon niya. Hay nako, mabuti na lang pala at dumating kagad ako. Nagamit ko patuloy sa kanya itong palaspas na nakuha ko sa simbahan sa bayan. Nasira na tuloy sa paghampas ko sa lalaking yon. Pero hindi bale. Ang importante, ligtas ka. Sino ba kasi ang lalaking yon? At parang ngayon ko lang nakita ang mukha niya. Saur po ang pagpapakilala niya sa akin, Lola. Yun daw po ang pangalan niya. Ang sabi niya po galing po siya sa malayong baryo. Basta, simula ngayon ay hindi ka mo natatanggap ng magpapagamot na hindi taga rito sa atin kapag wala ako. Mahirap na. Talagang magtiwala sa panahon ngayon, apo ko. Naputol ang pag-uusap ni na Angelo at Lola Pasing nang makita nila si Kapitan Lando na humahangos. Buhat nito ang walang malay na anak nitong si Joel na isang binatilyo. Umiiyak si Kapitan Lando nang pumasok ito sa kubo ni na Angelo. Kapitan, ano nangyari sa anak mo? Umakyat kasi siya sa bubong namin para tapalan ng butas. Tapos nahulog siya at humampas sa bato ang ulo niya. Wala siyang sugat na natamo, pero hindi siya nagigising. Angelo, parang awa mo na. Pagalingin po si Joel. Hindi ko kayang mawalangan ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Pagalingin mo siya. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sige po, ihiga niyo na po siya. Ramdam ni Angelo na nasa bingit ng kamatayan ng anak ni Kapitan Lando, kaya agad siyang kumilos upang iligtas ito. Hinawakan niya ang kamay at ulo nito, saka siya pumikit. O aking Diyos, sa bisa ng kapangyarihan na binigay mo sa akin, ilayo mo po sa kamatayan si Joel. Gisingin niyo po siya at bigyan niyo pa siya ng pagkakataong makasama ang kanyang ama ng mas matagal. Sa pangalan niyo, aking Panginoon, ako'y nagsusumamo. Ibinukas na ni Angelo ang kanyang mga mata. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Kapitan Lando. Maya-maya ay nagising na si Joel. Mahigpit itong niyakap ni Kapitan Lando. Napangiti si Angelo sa kanyang nasaksihan. Kumalas si Kapitan Lando sa pagkakayakap kay Joel at lumod ito sa harapan
ni Angelo. Maraming salamat. Maraming salamat, Angelo. Maraming salamat at iniligtas mo ang aking anak. Maraming salamat. Kapitan Lando, huwag niyo po akong luhuran. Sa ating Panginoon Diyos po kayo dapat magpasalamat. Siya po ang nagbigay sa akin ng kakayahan kong ito. Siya po ang nagpagaling sa inyong anak. Pero Angelo, tatanggapin pa ba ng Diyos ang pagpapasalamat ko? Kung sa napakahabang panahon ay kinalimutan ko siya at ang aking pananampalataya. Hindi lang ang pasasalamat niyong tatanggapin niya, Kapitan. Kung maging kayo, basta buong puso niyo po na uli siyang tanggapin sa buhay niyo. Napayuko si Kapitan Lando. Bumagsak ang mga balikat nito at mas naging malakas ang balong ng luha sa mga mata nito. Patawarin mo ko, Diyos ko. Patawad sa mga salitang binitiwan ko laban sa iyo. Patawarin mo ko dahil tinalikuran kita at nawalan ako ng pananampalataya. At sa iyo rin, Angelo, Lola Pasing, patawad sa lahat ng hindi magagandang nasabi ko at nagawa ko sa inyo. Lalo na sa pagpapagiba ko ng ating simbahan. Panginoon, tinatanggap na po kita muli sa aking puso. Pumasok po kayo sa aking puso, Panginoon. Pagdalisayin niyo po ang aking buong pagkatao. Salamat po sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa aking anak na mabuhay. Habang pinagmamasdan ni Angelo ang kapitan, ay hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Dahil isa na namang tao ang bumalik ang pananampalataya sa Diyos at kay Jesus. At alam niyang yun ang tunay na himala. Nang makaalis na sina Kapitan Lando at Joel, ay hindi maitago ni na Angelo at Lola Pasing ang kasiyahan dahil unti-unti nilang naibalik ang nawalang pananampalataya sa Diyos ng mga tao sa Sitio Pag-asa. Buo ang kanilang paniniwala na darating ang araw na lahat ng tao roon ay muling maniniwala na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Sa totoo lang, Lola, hindi ko po akalain na magbabalik loob pa si Kapitan Lando. Sa lahat po kasi ng tao rito, parang siya po ang may pinakamalaking galit sa Panginoon. Kailangan lang talagang muling maramdaman ni Kapitan ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan mo, Angelo. Tunay nga na ang mga banal na sugat sa iyong katawan at ang ibinigay nitong kakayahan sa iyo na manggamot ang magpapahilom ng napakalaking sugat ng Sitio Pag-asa. Pero Lola, hindi ko pa rin po maiwasang matakot dun kay Mang Zaur. Yung lalaking nagpunta po rito kanina na gusto po akong isama sa sinasabi niya pong Panginoon. Baka po kasi bumalik po siya dito eh. Huwag mo na siyang isipin na po. Subukan lang niyang bumalik dito. Ako ang kanyang makakaharap. Isa pa, sigurado ko na kapag nagkaroon ng problema, ay tutulungan tayo ni Kapitan Lando at niyang mga tao rito. Hindi na nagsalita si Angelo, ngunit hindi pa rin nawala ang takot niya kay Zaur. May pakiramdam siya na hindi lang ito may gustong ipagamot sa kanya, kundi may mas malaki pang bagay itong nais ipagawa sa kanya. Nakakapagtaka rin na meron itong tinatawag na Panginoon. Ganun pa man, ipinagdasal na lang niya sa Diyos na sana ay walang masamang mangyari sa kanila ni Lola Pasing. Makalipas ang ilang araw, ay labis ang kasiyahan ni na Angelo at Lola Pasing nang personal na sabihin sa kanila ni Kapitan Lando na kumakalap na ito ng pondo para sa muling pagpapatayo ng kanilang simbahan. Talagang abot langit ang aking pagsisisi. Naisa ko sa nanguna sa pagpapagiba ng ating simbahan.
Kaya nga ako rin ang dapat na gumawa ng paraan para muli itong maitayo. Huwag mo nang isipin ang nangyari sa nakalipas, Kapitan Lando. Ang importante ay tinatama mo na ngayon kung ano man ang naging pagkakamali mo noon. Hayaan niyo po, Lola Pasing. At lalapit po ko sa mga mayayamang tao at mga organisasyon para makapag-ipon tayo ng sapat na pera para sa ating simbahan. Oo nga pala, Angelo. Gusto kong sabihin sa iyo na wala nang may misteryosong sakit dito sa Sitio Pag-asa at yun ay dahil sa husay mong manggamot. Maging ang pananim ng ating mga magsasaka ay nabubuhay na sa lupa natin dito. Mabuti naman po kung ganun, Kapitan. Ang lahat po ng ito ay dahil po kay Jesus at sa ating Panginoong Diyos. Pero Kapitan, nais ko po sanang gamitin ang barangay hall para magpalaganap po ng salita ng Diyos. Kahit sana tuwing linggo ay magkaroon tayo doon ng Bible study. Kahit ako na po mangunguna. Magandang ideya yan. Yan muna ang gagawin natin habang wala pa tayong simbahan dito sa Sitio Pag-asa. Maraming salamat po, Kapitan. O paano? Mauuna na ako at mangangalap pa ako ng pondo para sa muling pagpapatayo ng ating simbahan. Sige, Kapitan. Mag-iingat ka. Matapos umalis ni Kapitan Lando, ay napangiti sina Angelo at Lola Pasing. Simula nang tuluyan ng bumalik ang pananampalataya ng mga tao sa Sitio Pag-asa, ay napansin ni Angelo na bumalik na ang diwa ng pagtutulungan sa kanilang lugar. Marami na rin silang nakitang bahay na may altar at Biblia. Madalas pa nga ay may mga batang nagpupunta sa bahay ni na Angelo at kinukulit siyang basahan niya ang mga ito ng magagandang balita mula sa Panginoon. Para kay Angelo, ang pagkakaroon niya ng mga banal na sugat at kakayahang magpagaling ay isang tungkulin na dapat niyang gampanan habang siya ay nabubuhay. Isang gabi, bago matulog, ay sabay na nagdasal sina Angelo at Lola Pasing. Habang nakapikit sila sa harap ng altar, ay may narinig si Angelo na yabag sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya yun pinansin nung una at itinuon niya ang pansin sa pagdarasal. Ngunit nang may kumatok sa kanilang pinto, ay bumukas na ang kanyang mga mata at tumingin siya kay Lola Pasing. Nakapikit pa rin ang lola niya at tuloy pa rin sa pagdarasal. Lola, Angelo, nasa gitna naman tayo ng pagdarasal. Hayaan mo lang yung kumakatok at sigurado ko na makapaghihintay siya. Patuloy pa rin ang pagkatok. Mahina yun nung una, pero nang tumagal ay tila nais nang gibain ng kung sino mang nasa labas ang pinto ng bahay nila. Hindi na nakapagpigil pa si Lola Pasing. Tinapos na kagad nito ang pagdarasal. Nang tumayo ito para buksan ang pinto, ay sumunod dito si Angelo. Sa pagbukas ni Lola Pasing sa pinto, ay kapwa sila nagulat nang makita si Saur. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin kay Angelo. Ikaw na naman. Ang lakas ng loob mong magbalik pa rito matapos mong saktan ang aking apo. Gaya ng aking sinabi, ay babalik ako rito. At hindi ako aalis dito nang hindi kasama ang batang yan na may kakayahang manggamot. Sa tingin mo ba ay papayag ako na sumama ang aking apo sa'yo? Umalis ka na, dahil kung hindi ay sisigaw ako para maalarma ang mga kapitbahay namin. Tumiim ang bagang ni Saur. Natakot si Angelo sa matalim nitong pagkakatitig. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga aalis? Magmamatigas ka pa rin. Huwag niyo akong piliting gumawa ng hindi niyo magugustuhan. Kung ayaw niyo masaktan, ay sundin niyo na lamang ang gusto ko. Ikaw ang masasaktan sa akin kapag hindi ka pa umalis. Laking gulat ni na Angelo at Lola Pasing nang unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Saur. Tinubuan ito ng makakapal na itim na balahibo at naging matulis ang mga kuko nito. Bahagyang humaba ang unahan ng nguso nito
at maging ang mga ngipin nito ay naging matutulis. Sa isang iglap ay nagmistulang mabangis na halimaw si Saur. Walang pagdadalawang isip na isinarado ni Lola Pasing ang pinto at sumandal ito roon. Kapwa takot na takot sina Angelo at Lola Pasing ng sandaling yon. Mahabagin langit! Aswang yata ang Saur na yon, Angelo! Kunin mo ang itak! Bilisan mo, Apo! Habang kinukuha ni Angelo ang itak, ay biglang nagiba ang pinto ng kubo nila. Nawasak yon at napasubsob si Lola Pasing sa sahig. Pumasok si Saur at hinawakan nito sa braso ang matandang babae. Marahas na hinila ng aswang, patayo si Lola Pasing. Hinugot naman ni Angelo ang itak mula sa pagkakasuksok sa dingding at kahit puno ng takot ay hinarap niya si Saur. Pakawalan mo, lola ko! Huwag mo siya sasaktan! Parang awa mo na! Huwag mo sasaktan ang apo ko! Ako na lamang ang kunin mo! Hindi ikaw ang kailangan ko, tanda. Si Angelo ang kailangan ko. Dahil alam kong siya lamang ang may kakayahan na pagalingin ang aking Panginoon. Hindi ako sasama sa'yo. Lalo na ngayong alam kong isa kang aswang. Hindi ko hahayaang magamit mo ang kakayahang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa kasamaan. Ngumisi si Saur at inilapit nito ang matutulis nitong mga kuko sa leeg ni Lola Pasing. Sige, magmatigas ka, bata. Huwag mong sagarin ang aking pasensya. Dahil kayang-kaya kong patayin ang lola mo ngayon din. Kaya kung gusto mo pa siyang mabuhay, ay sumama ka na lamang sa akin ng mapayapa. Angelo, Apo, huwag kang makikinig sa kanya. Matanda na ako at wala na akong pakialam kahit mamatay ako. Huwag kang sasama sa kanya. Manahimik ka, tanda! Pinagpawisan ng malamig si Angelo. Takot na takot siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ramdam niya na seryoso si Saur sa sinabi nito at alam niya na kung hindi niya gagawin ng nais nito ay buhay ni Lola Pasing ang magiging kapalit. Hanggang sa binitawan na ni Angelo ang hawak niyang itak. Naiiyak na umiling si Lola Pasing habang nakatingin kay Angelo. Apo, wag! Wag, Apo, wag mong gagawin yan! Patawarin mo po ako, Lola. Pero hindi ko kayang hayaan na mawala ka. Saur, pakawalan mo na si Lola Pasing. Sasama na ako sa'yo. Lumapit ka muna sa akin bago ko siya pakawalan. Unti-unting lumapit si Angelo sa aswang na si Saur. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa labis na takot. Halos hindi niya matignan si Lola Pasing dahil ramdam niya sa mga mata nito ang pagtutol sa kanyang desisyon. Nang makalapit na si Angelo kay Saur, ay malakas nitong itinulak si Lola Pasing at saka nito hinablot sa braso si Angelo. Saur, parang awa mo na. Huwag mong ilayo sa akin ang apo ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, tanda. Sa oras na papagaling niya ang aking Panginoon, ay ibabalik ko rito ang kanyang bangkay. Pinuwat ni Saur si Angelo at mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Dumaan sila sa likod at tinahak nila ang malawak na kasukalan. Habang papalayo sina Angelo, ay dinig pa rin niya ang malakas na pagpalahaw ni Lola Pasing habang humihingi ito ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Makalipas ang napakahabang oras, ay huminto si Saur sa harapan ng isang malaking kuweba na nasa gitna ng kagubatan. Hindi na alam ni Angelo kung nasaang lugar sila dahil napakabilis gumalaw at tumakbo ni Saur. Ibinaba na siya nito. Sa isang kisap mata ay bumalik si Saur sa pagiging tao nito. Nasaan na po tayo? Anong lugar po ito? Hindi mo na kailangan malaman kung nasan ka. Nandito ka para pagalingin at palakasin ang aking Panginoon. Yun lang.
Teka, sandali lang po, Mamang Saur. Sino po ba ang tinutukoy niyong Panginoon? Sumunod ka na lang sa akin upang malaman mo. At tandaan mo, huwag kang magtatangkad tumakas dahil kayang-kaya kitang habulin kahit gaano ka pa kabilis tumakbo. At kahit magtago ka, ay maaamoy ko kung nasan ka. Napalunok si Angelo. Kahit nasaan yung tao na si Saur, ay hindi pa rin nawala ang nakakatakot nitong aura. Nang magsimula na silang pumasok sa kuweba, ay napansin niya ang mga sulunang apoy na nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Yun ang naging gabay nila sa daan na kanilang nilalakaran. Maya-maya pa ay bumulong si Angelo ng isang panalangin. Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ikaw na po ang bahala sa akin. Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama po sa akin. Gusto ko pa pong makauwi sa lola ko at makasama siya na matagal. Protektahan niyo po ako. Labis na nagulat si Angelo nang bigla siyang sinakal ni Saur at isinandal siya nito sa malamig at malaking bato sa gilid. Galit na galit siya nitong tinignan. Ikaw na bata ka! Ayokong naririnig ang pagdarasal mo sa lugar na ito. Kapag inulit mo pa yan, papatayin na talaga kita. Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Mamang Saur, kahit alam ko po na aswang ka, ay alam kong may kabutihan pa rin sa puso mo. Parang awa niyo na po. Hayaan niyo na po akong bumalik sa lola ko. Sigurado po ako na nag-aalala na po siya sa akin ngayon. Buksan niyo po ang puso niyo kay Jesus, Mamang Saur. Nagpapatawa ka ba? Sinasabi mo mga ganyang salita sa aswang na kagaya ko? Wala akong kinikilalang Panginoon, kundi ang Panginoon na ginawa akong mas malakas at kinatatakutan. Kaya sa sandaling marinig kulit ang mga dasal mo, ay papatayin talaga kita. Huwag mo kong susubukan, bata. Gagawin ko kung ano at sinabi ko sa'yo. Inalis na ni Saur ang kamay nito sa leeg ni Angelo. Napaubo siya at agad siyang sumagap ng hangin. Nagpatuloy na silang dalawa sa paglalakad. Halos inabot sila ng 5 minuto bago nila narating ang dulong bahagi ng kuweba. Kinilabutan si Angelo nang makita niya ang isang kahindik-hindik na nilalang na nakahiga sa isang malapad na bato. Isa yung aswang na napakapayat ng pangangatawan at halos butot balat na. Hinila si Angelo ni Saur palapit sa nakahigang nilalang. Siya ang aking Panginoon na si Simeon. Bigla siyang nagkaroon ng misteryosong sakit at bumagsak ang kanyang katawan simula doon. Ang gusto ko ay pagalingin mo siya, bata. Ibalik mo ang dati niyang lakas at tikas. Pero, hindi ko po sigurado kung kaya ko siyang pagalingin dahil ang kapangyarihan ko po ay nanggaling sa Diyos. Wala akong pakialam kung kanino man nagmula ang kapangyarihan mo. Sundin mo ang utos ko sa'yo. Muling tinignan ni Angelo ang aswang na si Simeon. Napalunok siya dahil tunay na nakakatakot ang itsura nito kahit hindi ito gumagalaw. Mas lumapit pa siya rito at hinawakan niya ang malamig at kulubot nitong kamay. Ipinatong niya ang isa pa niyang kamay sa ulo ni Simeon at saka siya pumikit. Panginoon, pagalingin at ibalik mo ang lakas ni Simeon. Bigyan niyo po siya ng lakas upang makabangon siyang muli. Ibinukas ni Angelo ang kanyang mga mata. Hinintay niyang magising si Simeon, ngunit nanatili itong nakapikit at nakahiga. Sandali lang. Bakit hindi pa siya bumabangon? Niloloko mo ba ako, bata? Hindi po, Mamang Saur. Ginawa ko naman po ng tama ang paraan ng aking panggagamot at pagpapagaling. Pero sa tingin ko po, ay patay na siya dahil hindi na po siya humihinga. Wala na rin po akong nararamdamang pulso nang hawakan ko po ang kamay niya. Hindi yan totoo. Hindi pa patay ang aking Panginoon. Gawin mo ulit. Buhayin mo siya. Sa pagkakataon na yon,
ay sinubukan na ni Angelo na buhayin si Simeon. Mas tinatagan niya ang kanyang dasal, ngunit hindi pa rin nabuhay si Simeon. Pasensya na po, Mamang Saur. Pero mukhang hindi na po sakop ng aking kakayahan ang bumuhay ng patay. Wala na po akong magagawa para matulungan ka. Wala kang silbi. Kung ganun ay sayang lang pala ang pagdala ko sa'yo dito. Alam mo ba kung gaano kahalaga si Simeon sa akin? Siya ang bumago sa buhay ko. Noon ay isa akong mahinang tao na palaging ginagawang katatawanan. Pero nang makilala ko si Simeon, ginawa niya akong aswang na gaya niya. Doon ko naramdaman ang kakaibang lakas. Doon lang ako kinatakutan ng mga tao na dati ay napakababa ng tingin sa akin. Kaya kung hindi mo siya kayang buhayin, ay mas mabuti pang mamatay ka na lang. Nanlaki ang mga mata ni Angelo nang muling nag-anyong aswang si Saur. Hindi galit ang nakita niya sa mukha ng aswang, kundi pagdadalamhati sa pagkawala ng itinuturing nitong nilalang na nagpabago sa buhay nito. Sinunggaban ni Saur si Angelo, pero mabilis siyang nakailag. Umatras siya habang nilulukob ng labis na takot ang kanyang dibdib. Parang awa mo na, Mamang Saur. Huwag niyo po akong papatayin. Naghihintay po ang lola ko sa bahay namin. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong makasama pa siya. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ako ba ay binigyan mo ng pagkakataon na makasama ng aking Panginoon? Hindi mo siya nagawang buhayin, kaya papatayin na lang kita. Nang sumugod ng aswang kay Angelo, ay mabilis siyang tumakbo palabas ng kuweba. Hindi siya lumingon sa likod, pero ramdam niyang nakasunod si Saur sa kanya. Nang makalabas na siya ng kuweba, ay bigla siyang natalisod sa isang nakausling bato. Pagapang bumagsak sa lupa si Angelo. Tatayo na sana siya, pero mabilis siyang sinunggaban ni Saur, kaya muli siyang napasubsob sa lupa. Naramdaman niya ang bigat ng aswang na nakasampa sa kanyang likod. Ayop kang bata ka. Ilang araw kitang milanmanan. Nakita ko na napakarami mong napagaling. Pero bakit hindi mo nagawang buhayin ang aking Panginoon? Bakit? Hindi ko po talaga alam. Pakiusap po, Mamang Saur. Huwag niyo po akong papatayin. Sa tingin mo ba ay may magagawa pa ang pagmamakaawa mo sa akin? Ha, bata? Binuhat ni Saur si Angelo at ibinilibag siya nito. Halos mapaiyak sa sakit si Angelo nang malakas siyang humampas sa lupa. Umatras siya nang makita niyang papalapit si Saur sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito at alam ni Angelo na wala nang ibang nasa isip ni Saur, kundi ang wakasan, ang buhay niya. Patuloy na umatras si Angelo hanggang sa tuluyan na siyang napasandal sa katawan ng isang puno. Marahang humakbang si Saur palapit sa kanya. Nang nasa harapan niya na ito, ay lumuhod ito. Sinakal ni Saur si Angelo. Sa kabila ng sitwasyon ni Angelo, ay patuloy pa rin siyang naniniwala na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Ipinikit ni Angelo ang kanyang mga mata at nagsimula siyang magdasal. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Kung ano man po nais yung mangyari sa akin, ay malugod ko pong tatanggapin. Alam mo bang galit na galit ako sa mga taong napakalakas ng paniniwala sa Diyos? Marami akong nakilalang tao na gaya mo. Palaging nagsisimba at nagdadasal. Pero nangahamak ng mga taong kagaya ko. Ikaw na po ang bahala sa aking Lola Pasing Diyos ko. Gawin niyo pong madali para sa kanya ang pagtanggap kung sakali po na mawala ako sa gabing ito. Tumigil ka sa pagdarasal mo. Ayoko sabing nakakarinig ng mga ganyan. Inalis ni Angelo ang lahat ng takot at pangamba na nasa dibdib niya ng sandaling yun. Ipinagpa sa Diyos niya na lang ang lahat at maluwag sa dibdib na tinanggap niya ang kanyang napipintong pagkamatay. Huminga siya ng malalim nang maramdaman niya ang unti-unting paghigpit ng kamay ni Saur.
sa kanyang leeg. Ngunit nang ibukas ni Angelo ang kanyang mga mata at nagkasalubong ang tingin nila ni Saur, ay labis na kalungkutan na ang nabanaag niya sa mga mata ng aswang. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, ay hindi nakaligtas sa pakiramdam ni Angelo ang natitirang kabutihan sa puso ng aswang na si Saur. Mamang Saur, alam ko pong nasasaktan ka sa pagkawala ng taong iniisip mong sumalba sa'yo. Pero hindi pa uli ang lahat para magbago ka. Huwag mong hayaan na maghari ang galit sa puso mo. Tumigil ka! Sa palagay mo ba, ay mapipigilan pa ako ng mga sinasabi mo na patayin ka? Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ko. Pinili kong maging ganito dahil sa galit, sa sakit. Kinalimutan ko ang Diyos mo, Angelo. At alam kong hindi niya na ako tatanggapin. At mas gusto pa niyang mas lalong magdusa ang mga kagaya ko. O kaya ay mamatay. Nagkakamali po kayo. Hindi pa po huli ang lahat, Mansoor. May natatandaan po akong nakasulat sa Biblia na sinasabi na ako ba'y nalulugod sa pagkamatay ng masama? Hindi ba't mas gusto ko siyang tumalikod sa kanyang kasamaan at mabuhay? Ibig sabihin po ay mas gusto ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay magbalik sa Kanya at mabuhay ng may pananampalataya. Unti-unting nawala ang galit sa muka ni Saur. Naramdaman ni Angelo ang pagluwag ng pagkakahawak nito sa kanyang leeg. Gusto pa rin po ng Diyos na mabuhay ka, hindi bilang aswang, kundi bilang anak niya. Pwede ka pa pong bumalik. Pwede ka pa niyang patawarin. Tuluyan nang inalis ni Saur ang kamay nito kay Angelo. Tumayo ito at umatras. Napailing ito at ramdam ni Angelo na naguguluhan si Saur. Marahang tumayo si Angelo at walang takot siyang lumapit sa aswang. Hindi. Hindi ako karapat-dapat. Pinili kong maging aswang para katakutan. Kinalimutan ko ang Diyos gaya ng pag-aakala kong kinalimutan niya ako sa mga oras na kailangan ko siya. Wala pong karapat-dapat sa atin. Pero mahal pa rin po tayo ng Diyos kahit ganun. Katulad nyo, kahit ilang buhay na po ang kinuha nyo, ay kaya pa rin po niya kayong baguhin. Basta bukal po sa inyong puso ang pagbabalik loob sa inyong gagawin. Hindi. Huli na ang lahat. Isa na akong aswang at wala nang paraan para bumalik pa ako sa dating ako. Napasigaw si Saur at napaluhod. Isang napakahabang alulong ang pinakawala nito. Mas lalo pang lumapit si Angelo kay Saur. Inilahad niya ang isang kamay niya at may pagtatakang tumingala si Saur sa kanya. Teka, anong gagawin mo, bata? Hayaan niyo pong subukan ko na alisin ang kadiliman na nakabalot po sa inyong pagkatao. Hindi. Hindi mo kaya gawin yan. Panggagamot lang ang kaya mo. Alam ko po. Pero hihilingin po natin sa Diyos na hilumin niya ang sugat sa inyong puso. Magtiwala po kayo sa akin at sa kanya, Mamang Saur. Matagal na tinitigan ni Saur ang nakalahad na kamay ni Angelo. Tila ba nagdadalawang isip pa ito hanggang sa marahang umangat ang isang kamay ng aswang na si Saur. Hinawakan nito ang kamay ni Angelo at doon na tuluyang napahagulgol si Saur. Kung maaari lang, kung kaya mong alisin to sa akin, gusto kong muling maging tao. Gusto kong tumingin sa araw ng hindi nagtatago. Gusto kong humingi ng tawad sa mga buhay na kinuha ko. Gusto kong magsimulang muli. Hindi ako may kapangyarihang mag-alis niyan, Mamang Saur. Pero may kakilala akong magagawa yan. Ang Diyos. Makikiusap po tayo sa Kanya. Wala pong imposible sa Kanya. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
at mahal niya po tayo. Inilapat ni Angelo ang palad niya sa ibabaw ng ulo ni Saur at tumingala siya sa langit. Pumikit siya at taimtim na nanalangin. Panginoon Diyos, ikaw po ang may hawak ng buhay at ng kapatawaran. Narito po sa aking harapan ang isang pusong nagsisisi. Isa pong kaluluwang dating naligaw, ngunit ngayon ay naghahanap ng liwanag. Panginoon, hinihiling ko po, kung kalooban niyo, ay alisin niyo po ang sumpa sa kanyang katawan. Hugasan niyo po ang kanyang kaluluwa, Panginoon. Gawin niyo po siyang buo muli bilang isa sa mga anak niyo. Sa pangalan ni Jesus, aking Panginoon. Amen. Habang nakapikit si Angelo, ay nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga palad. Bumalot ang liwanag sa buong katawan ni Saur. Unti-unti ay bumalik na sa pagiging tao si Saur. Nang ibukas ni Angelo ang kanyang mga mata, ay napangiti siya sapagkat hindi na isang aswang ang nasa kanyang harapan, kundi isa ng tao. Teka, ramdam kong wala na siya sa loob ko. Wala na ang kadiliman. Maraming salamat, Angelo. Maraming salamat. Mamang Saur, hindi po akong dapat niyong pasalamatan. Siya po na palaging naghihintay kahit ilang beses po tayong tumalikod sa kanya. Ang ating Panginoong Hesus. Tumayo na si Saur at sa labis nitong kasiyahan ay mahigpit nitong niyakap si Angelo. Kung masaya si Saur, ay mas matindi ang kasiyahan ni Angelo ng mga sandaling yun. Ngunit hindi na siya nagduda na magagawa niyang ibalik si Saur sa tamang landas dahil walang sugat ang hindi kayang gamutin ng salita ng Diyos. Matapos ang madamdaming pagbabalik loob ni Saur sa Panginoon, ay nagpaalam na ito kay Angelo. Nangako ito sa kanya na babalik na ito sa pamilya nito at magbabagong buhay na ito. Naunang umalis si Saur dahil iba ang daan na kailangan nitong tahakin, habang si Angelo naman ay naiwang mag-isa sa gitna ng kagubatan na noon lang niya napuntahan. Napakamot sa likod ng ulo si Angelo ng isang bagay ang kanyang napagtanto. Dapat pala, nagpahatid muna ako kay Mamang Saur sa bahay namin. Paano ako makakauwi nito? Hindi ko alam kung saan ang daan pa uwi sa amin. Pero hindi bale. Siguro kailangan ko lang tahakin ng diretso yung dinaanan namin kanina papunta rito. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Angelo bago siya nagsimulang maglakad sa madilim na kagubatan. Sigurado siya na hindi makakapaniwala si Lola Pasing kapag ikiniwento niya ang nangyari ng gabing yun. Inabot na ng umaga si Angelo sa paglalakad sa loob ng kagubatan, pero hindi pa rin niya nagagawang mahanap ang tamang daan palabas doon. Pagod na siya at medyo nababahala na baka matagalan pa bago siya makabalik sa kanilang bahay. Kailangan ko na makauwi sa amin. Sigurado ako na nag-aalala na si Lola Pasig sa akin. Pero nauuhaw na ako. Wala bang ilog o kahit sapa sa lugar na to? Patuloy na naglakad si Angelo hanggang sa may narinig siyang lagaslas ng tubig. Nabuhayan siya ng loob at nang sundan niya ang tunog ng tubig ay nakita niya ang isang napakalinis na ilog. Agad siyang uminom ng tubig sa ilog gamit ang kanyang mga kamay. Kahit paano ay nabawasan ang pagkauhaw niya. Hinilamusan niya rin ng malamig na tubig ang kanyang muka upang kahit paano ay mapreskuhan siya. Sa pagtayo ni Angelo ay natigilan siya ng isang binatang nakasuot ng puting kamiseta di chino ang nakatayo sa kabilang bahagi ng ilog. Nakatingin yun sa kanya
Tumawid si Angelo sa ilog upang lapitan ang lalaki. Magandang umaga po. Ako po pala si Angelo. Naliligaw po kasi ako eh. Baka pwede niyo po akong tulungan. Ako naman si Crisanto. At ano ang ginagawa ng batang gaya mo sa gitna ng kagubatan? Mahabang kwento po eh. Sa sitio Pag-asa po ako nakatira. Alam niyo po ba ang daan papunta ron? Tamang-tama. Doon din ako papunta eh. Ang mabuti pa ay sumabay ka na sa akin. Ang totoo eh, kailangan mo lamang baybayin ng ilog na to para makarating ka ron. Ganun po ba? Maraming salamat po, Kuya Crisanto. Nagsimula na maglakad sina Angelo at Crisanto. Labis ang pasasalamat ni Angelo dahil nakita niya si Crisanto, dahil kung hindi ay baka naliligaw pa rin siya. Tahimik na binaybay ng dalawa ang gilid ng ilog. Hindi maiwasan ni Angelo na lihim na tignan si Crisanto. Pamilyar kasi ang mukha nito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Kuya Crisanto? Sa sitio Pag-asa ka po ba nakatira? Hindi, Angelo. May dadalawin lang ako ron na kaibigan. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay narating na nina Angelo at Crisanto ang ilog sa sitio Pag-asa. Inihatid ni Crisanto si Angelo hanggang sa bahay nila. Masayang kumatok si Angelo sa pinto at nang buksan yun ni Lola Pasing, ay masaya silang nagkaiyakan at nagkayakapan. Diyos ko! Salamat sa Diyos at buhay ka, apo ko! Maraming salamat sa Panginoon! Lola Pasing, marami po akong ikikwento sa inyo, Lola, na sigurado pong ikatutuwa po ninyo. Pero sandali lang po, kailangan ko po magpasalamat muna kay Kuya Crisanto. Sinong Kuya Crisanto ang sinasabi mo? Siya po nagatid sa akin dito pa uwi. Lumingon si Angelo sa likod at nakita niya si Crisanto na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Nakangiti yun sa kanya. Kuya Crisanto, maraming salamat po sa pag-aatid mo sa akin dito sa amin. Hindi nagsalita pa si Crisanto. Itinaas nito ang isang kamay, saka kumaway kay Angelo. Natigilan si Angelo nang mapansin niya ang sugat na nasa palad ni Crisanto. Katulad yon ng banal na sugat na nasa kanyang mga palad. Doon na napagtanto ni Angelo na si Jesus ang naghatid sa kanya sa kanilang bahay. Hindi na rin siya nagsalita pa at pinagmasdan na lamang niya ang paglalakad ni Crisanto hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang buwan, ay natapos na ang pagpapatayo ng bagong simbahan sa sitio Pag-asa. Sa araw ng unang misa ay dumalo ang lahat ng tao roon. Sa loob ng simbahan ay dama ni Angelo ang matibay na pananalig ng bawat isa sa kanila at ang panibagong simula para sa sitio Pag-asa. Sa gitna ng misa ay napansin ni Angelo na wala na ang mga banal na sugat sa kanyang mga palad at paa. Parang nawala na lang ang mga yon nang hindi niya namamalayan. Pinisil niya ang mga kamay at napangiti siya ng marahan. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang misyon na iniatas sa kanya. Tumingala siya sa dambana at ipinikit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya gamit ang kanyang isip ang mga salitang mula sa Biblia na nagbigay saysay sa lahat ng nangyari. Timoteo, Kabanata 4, Talata 7. Nilabanan ko ang mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ang buhay ay sadyang puno ng pagsubok at paghihirap. Bawat tao ay binibigyan ng krus na ipapasan sa kanilang mga balikat. Kakulangan sa pera, problema sa pamilya,
sa kapatid, sa nanay at tatay, hindi pagkakasundo-sundo, inggit, galit, o maging ang malulubhang karamdaman. Ilan lamang yan sa mga problema at pasanin na ating dinadala. Pero lahat ng yan ay ibinigay sa atin dahil alam ng Diyos na kaya nating dalhin at malampasan. Hindi niya tayo kailanman iiwanan, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, at ang sinumang mananampalataya sa kanya ay kailanman ay hindi mapapahiya. Bagkus ito ay magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Ang kwento pong ito ay buong puso kong inaalay at inaangat sa ating Panginoong Hesus na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.